Kakadkarin mo. Tapos, Pipigain mo. hi everybody! Welcome to my vlog. It's been a year. Grabe itong 2025. I now have 599 subscriber. It's December 30 going December 31. Buong taon, puro raw vlog lang ako. Hindi nyo ako makikita makipag-usap sa inyo. Pero I'm doing this now kasi actually hindi ko alam. Ang plano ko talaga sa vlog na to is sabihin kung ano yung mga bagay na natutunan ko this year, things that I love about the year, mga highlights ng taon ko. Pero at the same time, last year naalala ko, nagbukas ako ng regalo. And gusto ko rin siyang gawin ngayon kasi medyo marami-rami rin talaga akong natanggap. Magkwentuhan tayo, mag-comment kayo sa comment section. Let's make my YouTube account very interactive. 2024 has been tough. Grabe. Tsaka nagpalit talaga ako ng setting ng vlog ng 2025. So, pero in 2024 ko, pag napanood yung mga vlogs ko back then, medyo it was really a tough year for me. And 2025 is kind of different. I also made a promise ng 2024 na if things go well in 2025, ano akong gagawin. Later sa dulo ng vlog, makikita nyo kung ano ba yung pinromise ko. Kasi I'll make it happen this year. Kwentuhan nga tayo kagaya ng sabi ko habang nagbubukas ako ng regalo. So, regalo to ni Ann sa akin. Na-excite ako. Habang binubuksan ko to, alam nyo, ang saya ng 2025 para sa akin. Nag-umpisa siya ng hindi ganong kadali. Kasi syempre yung 2024, di ba nga tough year. And nag-transition ako towards sa medyo nakaluwag-luwag kahit papano. And siguro na-figure out ko na rin kung paano ba dapat gawin ng bagay-bagay. Pero, it didn't start well. But, hirap buksan ito, Ann. Pero thank you, Ann. Ayan. So, sa akin ko na nga. Oh, ay okay. Alam nyo ba, na tong baso na to, ang ganda niya, pero sa exchange gift, meron ako niregaluan nito. Pero, ayun, thank you so much for this, Ann. Yun na nga, hindi masyadong naging madali yung umpisa ng 2025 sa akin. Pero, ang pinaka-highlight ng unang buwan ng taon, which is January, is my birthday. So, natuwa naman ako sa birthday ko. Marami taong nagbigay sa akin. Nakagawa ko ng content. Thank you so much sa Privon. They saved my day. Kasi yung una kong gustong kainan, apparently, walang available na space. Eh, hindi naman ako nakapagpa-reserve. Next gift muna tayo. So, yung, ayun. Yun yung highlight ng January ko. Kailangan ko ng cellphone ko kasi kailangan ko malaman kung ano ba mga nangyari sa akin this year? Wait. I need help. Next gift, bigay sa akin to ng boss ko. I thank you so much for this. Nabuksan ko na to actually, pero hindi ko lang siya masyadong nanamnam. It's a candle. Ang social nga nito eh. Kung maaamoy nyo lang to, ang bango nito. Tapos meron siyang kasamang posporo. Tapos ako na-excite. Kasi mahilig ako sa mahilig ako sa wood scent. Mahilig ako sa earth scent na naamoy. Kaya na-excite ako na gamitin to sa sasakyan. Thank you, Miss Shai. Next is galing to sa partner ng kapatid ko. Pero nasipat ko naman na siya actually. T-shirt. Kasha, no? And it's yellow. It's my favorite color. So, thank you so much, Alvin. Wala masyadong ganap ng January. Birthday ko lang talaga yung inabangan ko. Umalis kami, kumain kami sa Privon, nagtagaytay ako. Come February, sumama ako sa field trip. Yeah, sumama ako sa field trip. So, sobrang saya no, na-enjoy ko talaga siya. Dapat meron akong content sa field trip na yun. Pero for some reason, nagpuno yung phone ko and hindi ko na siya na-i-upload. Comment down below guys kung gusto niyo bumalik ako sa e-cakes, gawin ko siya ng content. Nagpunta ako ng Coto Mines sa February. Grabe yung travel namin doon. Sobrang sakit sa puwet. Sobrang tagal nung biyahe niya pero sobrang ganda ng Coto Mines. Tapos ang nakakatawa dito, nagtae ako. Nagkaroon ako ng LBM. Hindi ko pa ito nabubuksan. Coto Mines, speechless. Ang bango niya. Thank you so much, John. So, nagtae nga ako, guys. Tapos, hindi lang ako, actually, drive siya, tapos nagpalit kami kasi medyo masama na yung pakiramdam niya. Pero nung time na yun, okay pa ako. Pag uwi ko, nag-umpisa na ako, Diyos ko, grabe. Very important ang March sa akin because that's my mom's 70th birthday. So, nag-celebrate kami for how many days? I think 5 days pa yon.
5 days kaming nasa Calatagan, Batangas. So, sobrang na-enjoy ko talaga yon. Daming pagkain. Atid ko. Sa totoo lang, nabuksan, hindi ko to nabuksan, pero nandun ako nung binili to kasi ako yung pumili. Pero t-shirt siya, ayan. So, tabi ko na kasi puti, baka madumihan. March din, lumipat na yung best friend ko sa bahay niya. So, pinuntahan ko yung bahay niya. And sobrang natuwa ako sa best friend ko kasi during that time, nahihirapan ako mag-shoot ng video for February, I forgot. February, nag-umpisa na ako mag-affiliate sa TikTok. And, may alikabok eh. Nag-umpisa na akong mag-affiliate sa TikTok. Isa yan sa cherish ko this year. Ang dami kong na-discover sa sarili ko na akala ko, alam ko na. And there was a time na yung best friend ko, pinayagan niya ako mag-shoot sa bahay niya. So, I'm truly grateful. Regalo sa akin to ni Miss Nell. So, Miss Nell, thank you so much. Massage pillow. Perfecto, sakto lang to. Di ba nasira yung isa ko? So, nasira na kasi yung ganito ko. So, perfect siya. Umay, alam mo, kapareho siya nung akin. Black lang to. Oh, as in, I swear. So, no, this is the same. It's just smaller, that one. No, it's the same size. Thank you so much, Miss Nell. Alam niyo, sobrang helpful talaga nito sa akin. First time to actually win raffle. So, ito yung una ko na panalunan and thank you so much. April nag-prom si Kian. So, kami ng damit niya. Ako gumawa ng buhok niya. Ako gumawa ng makeup and all. And feeling ko naman success. Success ba? Woohoo! Okay. May nag-celebrate kami ng birthday ni Papa. Medyo ko dyan emotional pagka birthday ng Papa ko. Kasi nga, alam mo yun, walang nagbo-blow ng candle. So, parang it's extra painful to see somebody light a candle. We actually stayed in Tagaytay, pero nakakatawa na sa ginawa namin. Nagstay kami sa Tagaytay, pero pumunta kami sa beach. So naka-check-in kami habang nasa beach kami. That's the funny thing. Doble-doble ang gastos doon. Pero okay lang naman kasi it's with family. May nagregalo sa akin ng t-shirt. Oh! Thank you. Galing to kay Ate Bing. Maraming salamat. So, maganda. Kasya siya sa akin. Nakakatuwa naman, oh. Gusto ko talaga pag kayong mga nagagamit, eh. I think this fits me. Thank you so much. Inamoy ko, diba? Hopping, parang nag-water. Ikot-ikot kami sa water and all of that. Abang part, malalim and all. Tapos, first time lang din ni Kian maglangoy sa open water nang walang life vest. And medyo kinakabahan talaga ako nun sa totoo lang. Hindi ko carry na nilang matuto. City kami sa work. Yan. So, medyo fun naman yung May. Nagpunta kami sa beach. Nagpunta kami sa depth pool sa may Batangas. Ito, JB, thank you so much. The chance to meet some of the friends, isa kong friend. So, lagi ko naririnig yung names nila sa mga story ng friend ko. And, naging recap na nga talaga siya. Dapat to heartfelt, mga learning, ganun dapat ng atake ng video na to eh. July, birthday ni Kian, as expected, umulan. Kumain kami sa labas, and after namin kumain sa labas, nag-Mystery Manila kami. And nakakatawa kasi this time, we lasted longer sa room. Kasi yung last time na nag-Mystery Manila kami, we umusad. Pero this time, umusad kami up to 3 levels. 3 levels. 3. Ang ganda ng bag. This is body lotion. Thank you, JB. Tapos may kasama pa siyang sa exchange gift. White Elephant. Pinili ko talaga to para sa sasakyan. So, birthday ni Ate Bax. So, Miss sa Pansol, nag-swimming. Birthday ni Lori nung August. Exchange gift din to. Towel, guys. Nasa yellow basket ko to. Pwede nyo to i-check out. August din, nag-Zambales kami. This, sobrang ganda. Sobrang sarap ng food namin. Sobrang saya nung inuman doon. September, nagpunta kami sa Home for the Aged. Naiyak ako doon kasi itaga nyo to. Better yung earning ko sa TikTok. Babalik talaga ako doon. Someday, natulay ako ng blessings to others. Regalo to ng boss ko, si Miss Weng. Grabe. Starbucks na Thank you so much, Miss Weng. Bongga. Nakalagay ko sinong nagregalo. Sa akin kaya to? Galing to kay Ate Jen. Sabi niya medyo yung regalo niya sa akin. So, Ate Jen, thank you so much. Oh my God, ngayon ko lang na-realize. It's Patrick. Regalo sa akin ni Bea, very consistent. It's a pouch. Bet ko tong mga ganitong pouch. Gamit ko to pag nag-travel ako. At saka ballpen. Alam niyo yung uso yung binubuhos-buhos.
So, nakakuha ko ng tissue, pen, at galing din to kay Ann. Yung unang-unang regalong binuksan ko, galing sa kanya to. And na-excite ako kasi lalagay ko yung mic ko dito. Tissue, another ball pen, super thin soap sheets, passport holder. At saka chocolate, gusto mo, sa'yo na lang. Alam mo, hindi ako may chocolate. Sige, tapusin na muna natin to. O, ate ko as a gift. Funny kwento. May isa kasi akong gustong sapatos. Nasa counter na kami, tapos sabi ng ate ko, bakit parang nag-iisip ka? Gusto mo ba talaga to? Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, kung pera ko ang gagamitin ko, hindi ko to bibilin. Pero dahil hindi ko pera, bibilin ko siya. So, ayun. I'm the type of person kasi that would purchase something talaga na magagamit na, kumbaga yung color white. Halos lahat ng sapatos ko na rubber shoes and sneakers, color white siya. Kundi siya white cream, wala akong colored na sapatos. And the main reason behind it is gusto ko talaga bagay siya sa lahat ng damit ko. Yung hindi ako mahihirapan pumili. Ganun ako ka-practical na tao. So, kung ako ang bibili niyan, kung ako ang pipili ng color na, kung pera ko yung gagamitin ko, I would have not purchased it. Because, hindi siya practical. July, August, September, birthday nung dalawa kong kapatid. So, kumain lang kami sa labas dun sa isa. Tapos parang kumain lang din ata kami sa labas dun sa birthday nung pangalawa kong kapatid. Isa sa dream come true ng taon na to, ilang beses ako na-invite to host different events. My dream to do that. Kung naghahanap kayo ng host, may experience na ako, pwede nyo akong kunin. Mababa lang rate ko, baka nga pamasahe lang, patsin ko na di ba? One of my teammates na project-based, in-invite niya kami sa kasal niya. Nagulat ako kasi syempre ba pag na-invite ka sa kasal, they would want you to witness something that's very important to their life. So, thank you so much, Janela, sa pag-invite sa akin. And na-touch talaga ako. And natuwa ako. I'm happy to see her. And I'm happy na nasa magandang kamay siya kasi sobrang bait naman ni Janela. October actually, end of October, nag-hire na kami ng panibagong addition sa team. Nag-Halloween party kami, sobrang saya. Dressed up as a referee. Parang lagi nila akong referee, pero yun yung peg ko. Hindi ko alam kung mukha ba akong referee that time. Ako this year ng Six Sigma, pero November yung parang graduation. November, doon din namin nalaman na bubuksan na namin yung Bubble Wobble. So if you're wondering what Bubble Wobble is a laundry bar. It's located at P. Campus Street, Sampaloc, Manila. Aming series niyan, you can see that on Facebook. Ako ang gumawa niyan, ako ang nag-edit. Din kami ni Kia ng Wicked for Good. Maraming hosting. December, syempre, Christmas party kami ng buong team. Tapos, may sumama si Janela, kaya sobrang tuwa ako. Janela, thank you for inviting me to your wedding and also for coming sa Christmas party. Nakipag-reunion ako sa mga college friends, true college friends. Manila ako pina-follow, hindi naman na ito mapapanood. And Christmas party ng company namin. Tuwa ako dun sa mga kaklase ko nung college. Kasi nagkaroon kami yung bagsak-bagsakan, eme-eme, ganun-ganun puso. Ang theme namin is yung magagamit ng Drentating dito. Yan o, nakakuha ko ng tabo. Ketchup. Alam mo, naghahanap ako ng ketchup kasi nga dahil dun sa activity at ipinangako ko. Kape, yung tissue. So, nakakatuwa naman to. Noong nag-umpisa ako as an affiliate, ang dami kong doubt sa sarili ko kasi alam ko naman sa sarili ko that I'm not the standard of beauty. Hindi ako yung gwapo sa Pilipinas, hindi ako yung appealing sa Pilipinas. I'm just funny and a lot of people appreciate that. Hindi ako sure kung magta-transcend ba yun pagka naging TikTok affiliate ako or naging TikTok influencer ako. Hindi ko in-expect that people, pwede pala, kaya ko pala siyang gawin. Isa yan sa key takeaway ko ng 2025. Ako ng speaker, upuan. So, alam nyo, grabe si Lori, yung supporta niya sa akin. And hindi ko alam kung mapapanood ni Lori itong part na to. Malalaman ko yan. Pagkabigyan na lang siyang nag-chat kasi umabot siya sa part na to. Realize, noong 2024, may time talaga hit rock bottom. And Lori was one of those few people and the type of support that I would get from her. In terms of emotional support, cheering me on, and siya yung nagsabi sa akin na subukan ko mag-affiliate, and she's the one who nauuhaw na ako. Siya rin yung nagsabi sa akin na kaya ko siyang gawin. Ako ba yung kotse ko? Kaya mo ko nalagalo na gano'n. Walang grateful ako sa punta kami sa mall, ang dami kong piniling sapatos, and halos lahat yun walang kasya sa akin. Set aside mo na lang, hayaan mo na. Next time ka na lang bumili. And surprisingly, alam mo, isa sa niregalo niya sa akin ay, hindi ko alam kung pwede ko ba ito sabihin. I-blur out ko na lang yung pangalan niya, magpapaalam ako sa kanya. Pero niregaluhan niya ako ng sapatos.
Kapatid ko lang nagre-regalo sa akin ng sapatos. Though, okay, in the past, may nagregalo sa akin ng sapatos na mga importante noong time na yun sa buhay ko. Pero iba kasi yun eh. Iba pag galing siya sa friend. So, natuwa lang ako. Natutunan ko na there would really be people ever that you hit rock bottom. May mga tao talaga na magsistay sa buhay mo. Natutunan ko yun actually noong 2024. Siya. Hoy! Mas na-justify ang magsistay sa'yo kahit wala ka, and na-appreciate ko yun. Isa sa learning ko ng 2025 is that you have to... Ano natutunan ko sa 2025? Parang wala akong natutunan. Nakakatawa ko natutunan. Alam niyo kung bakit? Sobrang mas better ang 2025 ng 2024. Sa totoo lang. 2024... Bakit yung ba pinag-usapan ng 2024? Anyway, 25, ang natutunan ko dito is the value of planting seeds. Kasi it's true, if you plant something or ng seeds, iba-iba yan eh. There are seeds that would grow after a very long time. Merong iba na agad-agad mong makikita yung result, and merong iba na sakto lang. Affiliate ako, ang dami kong natutunan about myself. Ang dami kong insecurities na kailangan ko i-deal with. Ang gusto kong pasalamatan ngayong 2025 are the people on TikTok na nagtiwala sa akin. Yung mga brands na nagtiwala sa akin. Nahirapan talaga akong i-convince yung sarili ko of my worth. Nahirapan ako paniwalaan yung sarili ko. Pero hindi siya nagpapakita kasi yung pusa naglalandi. Basta siya maglandi. Ito ka while bago ko talaga paniwalaan yung sarili ko. I would always come out confident to a lot of people. And going back dun sa seeds, tanim na pala ako ng mga seeds before as to how ako magiging more confident. Hindi lang yon, sa maraming bagay, sa mga pinagdaanan ko in the past. Really be a time that you would reap what you sow. Itong 2025, it's really a harvest year for me. Medyo kinakabahan ako sa totoo lang kasi alam mo yun, yung mindset ng overthinker na things are doing well, natatakot ka kasi hindi ka sanay dun eh. Isa sa natutunan ko sa 2025 is tignan mo rin yung mga small wins mo. Kasi baka masyado kang nakatingin dun sa bigger picture na failure, mga bagay na hindi mo na-achieve. And yes, totoo yan, ang dami kong hindi na-achieve ng 2025. Hindi ko nadala yung nanay ko sa Boracay. Hindi ko nadala yung family ko sa Boracay. Yung taon ng 2025, I really tried. The reason why I work hard is because of my family. And ayoko naman na kung nadalhin sila sa Boracay, tapos alam mo yun, yung mabibigay ko lang sa kanila, yung bare minimum ng, ang hirap niya i-explain, magtutunog akong arrogante, but to those who are working hard for their family, you would understand me. Hindi ko yung nagawa this year, and na-frustrate ako doon sa totoo lang kasi feeling ko I could have done something. Or ang dami kong nakuha siguro ngayon kung mas ginalingan ko pa. There's more to come. But yung more to come na yan, it comes with hard work. Hindi naman pwede na dasal ka lang ng dasal pero wala kang ginagawang paraan. Kasi last year, sabi ko sa sarili ko and in my prayers, I would give back in ways that I can. First time ko tong gagawin. Gagawin ko siya. First time ko. So, samahan nyo ko. Next part yung vlog ko. So, panoodin yung next part ng vlog ko. Sana pala ng mama ko yung gagamitin ko. And, let's do this! While using that. Wording. Are you gonna show me? Refused to say anything seriously, but Lisa was Cooking time. Let's go. Take mo doon. Wait lang. Kailangan may plan. Here. Okay, on the way to Pure Gold, bibili lang aking share. Juice and Kutsara tinidor. kutsara tinidor. Tsaka tasty. Charot. Ayun, wait lang, di ako makapagsapatos. Na siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo ng maayos. Pero we're about to distribute it in Metro Manila.
I bought na lang fork, hindi spoon and fork. Go lang. Thank you. Una nahirapan kami maghanap, tapos nung nakakita kami ng dalawa, nagulat na lang kami, bigla na lang silang dumami. Hindi namin siya in-expect at medyo na-overwhelm kami, pero we're glad na nakapagbigay kami sa kanila. After nito, lumipat kami sa Pasay bordering Manila area. Nubukan kong iabot kay ate kaso natutulog siya, sobrang himbing talaga ng tulog niya kaya iniwan ko na lang. Thank you, ma'am. God bless po. Happy New Year. Medyo naging emotional si Burns dito kasi na-realize niya na merong mga bagay that we take for granted. It's my first time to do this and the reason why I did this kasi back in 2024, pinagdasal ko na maging mas better ang 2025 and I promise that if that happens, I will definitely give. Naubos na po dun sa Opener to, very heartwarming and Ito, very juice. humbling experience. After nito, hinatid ko si Burns sa airport kasi meron siyang trip. And I'd like to thank you, Burns, for all of the support that you have given me throughout the years. I'm also glad that I have shared this experience with you. Maraming salamat din sa pag-sponsor ng juice at ng fork and I'm glad we did this end of year. Ko pala mag-outro but thank you so much guys for watching the video. Support me in 2026. 2025 is over and probably it's already 2026 pag napanood mo to. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. I also have a TikTok account. I also have Facebook and Instagram. But in 2026, I'll focus more on TikTok and YouTube. So I'll try to do my best to post vlogs na nagsasalita ako. Nakonsumo ko na insecurities ko ng 2025 and I learned na hindi ko naman pala kailangan magpakain sa insecurities ko and that I should believe in myself. The reason why I did that, kaya ako namigay, kasi I prayed in 2024 nung bago matapos yung taon that ng 2025, I'll find a way to give back in ways that I can. And alam mo, overwhelming yung feeling kanina, nakakatuwa, at the same time nakakalungkot din kasi 50 nga lang yung yung binigay namin and there's so much more na taong nagugutom, pero iniisip ko na lang din na hindi naman kasi lahat talaga kaya mong tulungan, pero at least meron kang 50 na taong napasaya today. Happy New Year to everyone. I hope and pray na if you don't believe in your dreams, start believing in your dreams. Kasi I thought that it wouldn't be a reality for me having 600 subscribers. That's crazy. 'Di ba? I started with 0 and I don't think na people are watching my vlog. May mga pangilan-ngilan 72 but you know it only takes one to believe and most of the time sarili mo 'yon and the rest would follow. So thank you so much guys for watching my vlog. Please follow and subscribe. Thank you.